Hello guys! It's good to be back after 3 years of not even on a social media at napabayaan ko po ang aking YouTube channel. If you remember Ate Bing's TV, I stopped vlogging, I stopped doing videos dahil nga po siguro dahil tinabad na tayo, alam mo na, dahil marami po tayong trabaho. Ang trabaho ko po kasi ngayon is a caregiver and most importantly, night shift pa po ako. I'm working 8 o'clock in the evening. I'm starting at work at 8 o'clock in the evening until 8 o'clock on the following morning. So, bali po, ang ginagawa ko pong gabi ang araw. At ang araw naman po, tulog ako maghapon. So, patay po si Bingay. Patay po si Bingay sa maghapon. I just do this video on the sense na kailangan po siguro tayo maging aware since ang mga babae po kasi napaka delicate niyan. So this video is all about cervical cancer. And so to speak guys, unfortunately I was diagnosed with cervical cancer stage 2. That's what my gynecologist says to me before 3 hours ago kasi may appointment ako sa kanya. The good thing on this journey is that magaling talaga ang Diyos, guys. Kasi I am in UK, I am in Manchester, UK, and all my medical tests and everything was all for free. Dito po kasi sa UK, basta when you speak about medical health, about everything, it's all for free. Unless na ang binabayaran mo lang is yung mga prescription drugs na nire-reseta ng doktor mo. But it's not as costly as you expected. It was only, kasi dun sa aking mga blood pressure maintenance, I was only paying 20 pounds for 2 months. Maintenance ko na yun for 2 months. So, napakadaling kitain lang naman dito sa UK, guys, yung 20 pounds. It's not that too much expensive. But since I'm already facing now a little bit more difficult health problems like cervical cancer. I was diagnosed with this one kasi nagsimula ito sa mga blood spotting guys eh. I was already menopause 6 to 7 years ago. I was menopause. My blood stops at 46 years old. I was already 53 years old now. So, wala na po akong dugo. Menopause na po tayo. And then all of a sudden, I noticed this year, I think so mga January, February, may blood spotting ako, pero kaunti lang siya. Ang naging fault ko pa po guys, last year, kasi dito sa UK, nagpapadala po sila sa bahay-bahay, every residence. If you reach the age of 50, magpapadala po sila ng letter through post or through letters sa bahay nyo that you are subject for pap smear, for bowel cancer test, sa mga ganon, mga colon cancer, sa mga prostate cancer test, yung mga ganon. Ang naging kamali ko po doon, nung nagpadala po sila ng sulat sa akin last year, hindi po ako pumunta sa pap smear. And to tell you frankly guys, I've never had a pap smear in my life. And this is my big mistake. So, eto na po, yung istorya. 2026 comes, may mga blood spotting ako, pero hindi ko siya pinansin. That was January, pero hindi naman siya gaanong marami. Parang spotting lang, yung parang sumama lang siya sa ihi na dugo, pero hindi talagang dugong-dugo. So, hindi ko yun pinansin. I don't remember exactly, but that was January of this year. February, meron na akong incontinence. Pag sinabi kong incontinence guys, yun yung para siyang, hindi naman totaling ihi na hindi mo mapigilan. Parang may dugo ka ba, na may lumalabas lang sa puwerta mong dugo, na alam mo, pero hindi siya dugo. Pag titignan mo yung napkin mo, ihi. Water ang lumalabas. So yun ang tinatawag na incontinence, yung uncontrollable na urine, na hindi naman siya sobrang ihing-ihi ka, hindi naman. Yung parang kasing dami lang ng may period na babae. Parang ganun lang yung incontinence ko. So, ang ginawa ko, out of curiosity, nagpabook ako ng appointment sa doktor ko. Pumunta ako sa GP. Kasi GP ang tawag dito guys sa UK. Sa mga, pupunta ka sa isang center na accredited ng NHS, ng National Health Service, accredited by the government. Magpapabook ka ng appointment doon para makita ka ng doktor mo. Kasi nga may incontinence ako. Pero wala sa isip ko yung blood spotting nung January. Hindi ko yun minention. Ngayon, nung nakita ko na yung doktor ko, nung nagkaroon na ako ng appointment,
nag-feedback lang ako sa kanya. Sabi ko, may incontinence ako, Dok. Saka parang meron akong almoranas, parang mayroong malaking sa puwit ko. Tignan mo nga. Ganun ang sinabi ko sa doktor. Ngayon, tinignan naman ng doktor yung puwit ko. Sabi niya, it's a healthy hemorrhoids. Don't worry about it, sabi niya. Sabi ko, Doc, aside from my incontinence and hemorrhoids, meron din akong spotting, sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya. Kung may nararamdaman kang spotting sa may spotting ka, alam mo ba kung saan nanggagaling yung spotting mo, yung blood spotting mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ako Doc sabi ko, hindi ako sure kung sa labasan ng ihi ko or sa vagina ko or sa puwit ko. Kasi tayong mga babae guys, may 3 tayong hole. Akala ko 2 lang, may 3 po tayong hole. Hole for the urine, hole for the vagina, and hole for the anus, yung labasan po ng tae natin. So, ngayon ko lang po yung nalaman. Ngayon, sabi niya, kung gusto mong malaman kung saan nanggagaling ang dugo mo, may 2 process o may 2 paraan kung paano mo siya ma-detect. Sabi niya, may 2 process. Ang unang process, sabi niya, maglagay ka ng tampons sa vagina mo or sa puwerta mo. Tapos, after a minute, saka mo siya hugutin. Tignan mo kung may dugo-dugo dun sa tampons, sabi niya sa akin. Yun ang una. Ang pangalawa naman, sabi niya, pag naiihi ka, bago ka umihi, punasan mo muna yung vagina mo, yung pet-pet mo, yung pepet mo, sabi niya, punasan mo ng tissue. Tapos, i-reserve mo yon, i-preserve mo yon, tignan mo muna. And then, pagkatapos mong umihi, pag walang dugo, sabi niya, pag walang dugo, hindi nang gagaling ang dugo sa vagina mo. Baka nang gagaling yan sa labasan ng ihi mo. Yun ang sabi niya. Pero, kung yung unang punas mo bago ka umihi ay may dugo, ibig sabihin, ang dugo nang gagaling sa vagina mo or sa puwerta mo. Yun ang sabi niya sa akin. So, in-experiment ko yung sarili ko, ganun nga ang ginawa ko. So, nalaman ko na ang dugo, yung blood spotting ko is nang gagaling talaga sa vagina ko. So, that is tested and proven. Alam ko na doon nang gagaling ang dugo, guys. So, yun na nga, experiment na nangyari, sabi ng doktor ko, I will put you on appointment for abdomen ultrasound. Sabi niya sa akin. Sabi ko, it's okay. So, dumating ngayon yung araw or yung appointment ko ng abdomen ultrasound. Nilagyan nila ng gel itong puson ko, tinignan-tignan nila. Pagkatapos nun, ang sabi nung nag-ultrasound sa akin, sabi niya sa akin, nag-offer siya, sabi niya, Ma'am, gusto niyo pa po bang mag-transvaginal ultrasound kayo ngayon? Sabi niya sa akin, gusto niyo pa bang mag-transvaginal ultrasound kayo para makita natin talaga ang diferensya? Ngayon, sabi ko, okay, by all means, kasi yan din ang gusto kong mangyari, makita ko bakit ako dinudugo sa puwerta. Okay, sabi niya. So, ginawa niya po, guys, yung transvaginal ultrasound sa akin. So, nakita niya, during the process, meron po siyang in-insert sa puwerta ko na mahaba, pero nilagyan naman niya ng gel sa itaas. Pinasok niya ngayon. Doon niya tinignan, kasi may camera yun eh. So, habang ginaganon niya ako, nag-bleeding ako, ang daming bleeding na lumabas. Pero hindi naman siya kumibo, ang daming bleeding na lumabas. So, sabi niya sa akin, okay, the result will come up after 2 weeks. So, umalis na ako. That was Monday, 4:30 in the afternoon, nung na-transvaginal at na-abdomen ultrasound ako. So, sabi niya, kung gusto mong malaman ang resulta, magpabook ka ulit sa doktor mo ng appointment para doon mo malaman kung anong resulta ng transvaginal ultrasound mo, sabi sa akin. Kasi, okay, thank you. So, tapos na. Ngayon, nababahala ako kasi hindi ko malaman yung resulta ng transvaginal ultrasound ko eh. And then, tapos parang wala pa rin nangyayari dun sa incontinence ko, guys. Tapos, sumasama pa rin ng konting dugo yung aking incontinence. Kaya parang balisa pa rin ako, hindi pa rin ako mapakali. Okay? So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung mga kaibigan ko na alam kong paramedic nurse dito sa UK. Ibig sabihin, meron silang kaalaman. So, tinawagan ko ngayon, shout out po Miss Cams sa Manchester. Paramedic nurse po yan ng Filipino Anglo Club ng Manchester. Ayan. Salamat sa iyo Miss Cams. For you, nalaman ko kaagad. At least naagapan po natin. Marami pong salamat sa iyo Miss Cams. Siya po yung nagsabi sa akin guys, na sabi niya, Ate Bing, kailangan mong magpa-book ng appointment sa GP or doktor mo at pag nakausap mo na yung doktor mo, magpa 2 weeks wait for cancer pathway ka na.
Sabi niya sa akin. Kasi inistorya ko sa kanya yung ano ko yung sintomas ko na may bleeding ako, tapos menopause na ako. Sabi niya, may dalawang ano yan may dalawa kang basihan dyan. Red flag na yan, Ate Bing, sabi niya sa akin. Kasi una, sabi niya, postmenopausal ka na, wala ka ng dugo. Supposedly, pag wala kang dugo, wala ka na talagang dugo. Bakit dinudugo ka ngayon? Sabi niya sa akin. Pangalawa, red flag yan ng cancer kasi heavy bleeding ka sabi niya sa akin. So, ginawa ko naman guys, ginawa ko yung sinabi niya sa akin na magpa-appoint ako sa doktor, kausapin ko na yung doktor, ako na mismo yung magsabi sa kanila na kailangan ko ng magpa 2 weeks wait for cancer pathway. Ibig sabihin nun guys, yung doktor ko ang aasikaso or gagawa ng mga sulat sa mga test or examination na gagawin sa akin para mapatunayan kung cancer positive nga ako or hindi. Gaya ng MRI, biopsy, ganon. Yun ang gagawin sa akin. So, awa naman ng Diyos, may tumawag sa akin, sinabi nila, Maria Teresa Paz, you're going for a biopsy appointment on this day and blah blah blah, you have to prepare yourself. Tapos, Maria Teresa Paz, you have an appointment for MRI scan, blah blah blah. So, to cut the story short, nagawa ko po naman lahat yung mga test na yon. It takes a lot of effort, pero nagawa ko po. Now, today, may tumawag po sa hindi pala today. 1 week before, may tumawag sa akin, sinabi nila na you have already your biopsy result and you have to see the gynecologist on Friday, sabi niya sa akin. Ano ba ngayon? Ano bang date ngayon, guys? Let me check the date today. April 10. April 10 po. So, you have your gynecology outpatient department appointment on April 10 at 1:30 p.m. at Fairfield Hospital, Bury. Sabi niya. So, pinuntahan po namin. Kasama ko po yung aking minamahal. Ayan, pinuntahan po namin kaninang 1:30. But I already have the idea that it was a cancer. Kasi nga po, every time na nagkakaroon na po ako ng appointment sa GP, ino-open po nila yung records ko. Kasi dito sa UK, regardless of the hospital na pupuntahan mo, once na sinabi mo ang National Health number mo sa kanila or ang birthday mo, ang pangalan mo, automatic ma-open nila ang record mo with your permission. So kahit anong hospital dito sa UK, whether you are in London, whether you are in Bolton, whether you are in Wales, pag sinabi mo ang health insurance number mo, automatic yan. Ma-open nila ang records mo at nandun lahat ang mga resulta ng test mo. So kahit ano pang doktor yan. So I have already the rough idea bago ko pa nakita itong doktor ko ngayon that it was a cancer, that it was a cervical cancer. But that doctor that I saw him before, he's not an oncologist doctor, which is he's not a cancer doctor. He was only an emergency doctor. So binasa niya sa akin yung resulta ng MRI ko. Ang nakalagay doon is parang may endometriosis ako at meron akong cervical cancer is stage 2B3A. Parang ganun ang pagbabasa niya. Pero hindi niya maintindihan yon. Even if he is a doctor, kung hindi siya doctor of cancer, hindi niya alam yon. Hindi siya oncologist. So, bale, emergency doctor. Nabigla ako, pero I know for myself that it was already on stage 2. So, hindi na po ako nabigla nung may appointment na ako sa doktor kanina. So, alam ko na. Pumapasok na rin po sa utak ko that possibly there will be a chemotherapy, radiation therapy, and the most pressure part of the game for me is pagsasabayin yata ang chemotherapy and radiation therapy. At pag natapos ko daw po lahat ito, I will have my brachytherapy on the last part. Pag halimbawa, kasi yung sinabi sa akin ng doktor, guys, yung chemotherapy daw na kukunin ko is 5 to 6 session. Hindi ko po alam. Yun ang sabi niya sa akin. She's one of these gynecologists and oncologist. So, part po siya ng oncologist doctor. So, alam niya yon. Hindi siya magsasabi ng ganun kung hindi niya alam. So, ang kanyang rough idea sa aking therapy or sa aking journey is 5 to 6 session of chemotherapy and also radiation therapy every day, Monday to Friday, for 6 weeks. So, these are my journey, guys, of being a cancer patient stage 2. I'm just trying to open up this channel. So, kung sino man po yung mga nakakakilala sa akin, guys, I'm just asking a little bit favor for yourself na
just include Ate Bings TV on your prayer. Hindi naman po siguro mahirap yun gawin. I'm just asking your kind consideration to include Ate Bings TV. God will guide me on my journey. Kasi po, hindi ko po to makakayang mag-isa. I need your support, guys. I'm still lucky. Actually, I'm blessed by God kasi nandito po tayo sa UK. Hindi po natin iisipin ang mga medical expenses. May mga cancer charity organizations dito sa UK na tutulungan ka nila financially kung hindi mo kayang bayaran ang bills mo sa bahay, which is really good also, which is also advantage for me. They will also support you if you are not in good state of mind. Parang syempre hindi mo pa iiwasan yon. You are down, maybe meron kang self pity, makakalbo ka, masisira, masusunog ang iyong mga face, pero look, Ate Bings TV can accept all of that. The most important thing, ang pinagpe-pray ko po ngayon, guys, is to survive this journey. Ang pinakamaganda pa po sa tulong ng Panginoon is at least nasa stage 2 lang po tayo. Yun po ang sabi nila sa akin. So I hope na hanggang dun na lang. Hindi naman po sila nag-recommend ng operation sa akin ng hysterectomy para siguro iniisip ko lang po, guys, siguro ayaw nilang galawin ng isang cancer positive na hindi pa nila napapatay yung cancer cells. So kailangan nila sigurong i-implement muna ang chemotherapy at saka radiation therapy bago kanila galawin. So, before that appointment of my doctor ngayon, I'm expecting for a big operation actually na i-open nila sa akin. But unfortunately, they don't open hysterectomy or radical hysterectomy for me. They try to offer immediately chemotherapy and radiation therapy at the same time together. That's what the doctor says. But she did not open any operations, any removal of uterus or whatever, or cervix or whatever. But I don't know in the future, but I am willing to go for it anyway. The only part I'm opening this video, the only thing that I am opening this video, guys, is that, I'm not perfect. Ate Binga is not perfect. Ate Bing's TV is not perfect. I'm still trying to cope up with the situation kasi hindi pa talaga nagsisink in sa utak ko yung nangyari sa akin, because all my life it never happened a big problem like this sa akin na nangyari. So but I'm very vocal to my friends, yung mga nakakakilala po sa akin dito, guys, and even to my family, to my close loved ones, to my relatives. I'm very vocal na ganito po yung sitwasyon ko. Hindi ko rin po nararamdaman yung self-pity. Wala po ako nun eh. Wala po akong self-pity. Kahit pa siguro makalbo tayo, kahit pa siguro matosta yung ating skin, abay, basta buhay tayo. Yun po ang aking, basta buhay tayo at kaya nating labanan para mawala ang cancer cell sa katawan. Yun po ngayon ang aking pinaka main goal. And I'm trying to make this video only to you guys na nakakakilala po kay Ate Bings TV, na humihingi lang po tayo ng konting favor sa bawat kaibigan natin sa YouTube, na humihingi lang po ako ng konting dasal ninyo. At uunahan ko na po kayo. Marami pong salamat sa mga magdadasal sa akin po, sa aking journey. Hindi pa po ako nagsisimula, but I want you to be with me, guys, na anuman po ang mangyari, una sa lahat ang Diyos. Nakakaano lang po, dito po ako naiiyak kasi ako po yung taong hindi religyosa. Actually, hindi po ako mahilig magsimpa. But now I'm a little bit I'm grateful kasi within this time, during this rough time, nagkakaroon po tayo ng closeness sa Panginoon. And this is the most beautiful part of my life, na at the end of the day, sa Kanya ka pa rin kakapit. Thank you, guys, in advance, and I'm hoping na tutulungan niyo po si Ate Bings TV through prayers, and that would mean a lot for me. Yun lang po, at marami pong salamat sa inyong lahat. Bye!